Samahan niyo ako mag-ikot sa Ho Chi Minh, Vietnam. Madaling araw yung flight namin from Manila, so dumating kami sa Vietnam mga 2 a.m. na. Upon arrival sa airport, nag-book lang kami ng Grab to our hotel. So yung mga Grab, hindi sila pwedeng mag-pick up right in front of the arrival area. So kailangan mong tumawid dun sa parking area. Before our flight, nag-advise lang ako sa hotel namin na 2 a.m. kami darating. So wala naman daw problema since 24 hours naman daw yung reception nila. Day 1 in Ho Chi Minh, let's go. So first things first, hanap tayo ng breakfast. So ito yung street around sa hotel namin, madaming kainan. Pero syempre, we're looking for Vietnamese coffee kasi diba very sikat yung coffee sa Vietnam. So we got our coffee from Circle K, as in sobrang tapang niya. And we paid using syempre the GCash card. Tikman natin, parang 1 week akong gising dahil doon sa kape nila. Tapos ang galing ng mga convenience store dito kasi nag-order kami ng parang pancit canton. Lulutuin nila yung pancit canton in front of you. And I think for the coffee and the pancit canton, it's just 33,000 Vietnam dong. Around 75 pesos yun. So you have pancit canton, itlog, sausage, and I think Pepsi. I'll post na lang yung picture. After breakfast, nag-start na kaming mag-tour. Kaso, inulan kami. Pero dahil gala tayo, ulan lang yan. Kayang-kaya natin yan. First stop namin is Independence Palace. Everything we went to is walking distance from our hotel. So, itong Royal Palace, meron siyang entrance fee na 60,000 dong. Very historical tong Independence Palace. After the French had occupied the South Six provinces of Vietnam, they selected the location in the center of Saigon to build a residence for the Governor-General of Indochina. Many French governor-generals used it as both their residence and working place until the Japanese forces overthrew the French and took sole control of Indochina. But with the Japanese defeat during World War II, the French reoccupied southern Vietnam, and once again the Norodom Palace was made the French headquarters in Vietnam, until they got defeated at Dien Bien Phu, a village in northwestern region of Vietnam. They had to sign the Geneva Accords and had to withdraw from Vietnam. The French general handed over the Norodom Palace to the Prime Minister of Saigon. He then renamed the palace Independence Palace. It is also the site of the fall of Saigon that ended the Vietnam War. After namin mag-ikot sa Independence Palace, naghanap kami ng kakainin po. So pumasok kami sa Bengye Street Food. Malapit lang to sa Independence Palace, tatawid ka lang. Ang daming option, may mga western options, seafoods, Vietnamese food, Korean food. Madami siya, madami kang pwedeng pagpilian. Bahala ka na mamili. Since medyo maulan, gusto namin ng pho. I don't know if pho to, pero masarap naman siya. Medyo matamis. Yung mga pagkain nila doon medyo matamis. Tapos, medyo ayoko yung lasa ng cilantro. So, yung mga next meal namin, we ask kung pwedeng wag nalagyan ng cilantro. Kumuha din kami ng spring onions. Ayan, may mini mukbang muna tayo. After namin kumain, dapat magpapahinga muna kami sa hotel kasi pagod na mga person. Pero naisip namin, tuloy-tuloy na namin to. Sa labas na kami. So after namin kumain, pumunta kami sa Ho Chi Minh City Hall. At merong nag-shooting, kasayaw siya. Di ko nga lang siya kilala. Baka kilala nyo. Ayun siya, artista. Di ko nga lang sure kung artista or TikToker. Pero syempre nakigulo tayo dyan. Syempre pipicture tayo doon sa City Hall. Hindi nga tayo nagpahinga kasi gusto natin magaling. Ganda ng mga boulevard nila dito. Actually, lahat ng mga sites nila. May parang mini garden sa harap. So talagang ang ganda mag-pictures. Ang ganda ng design ng City Hall nila. Parang historical site, diba? Pero office lang yan ng mga government departments. Yan. Tapos after, nagpunta kami sa Saigon Opera House. Yan. And then, sa post office, yan, market yan sa loob. Madaming pamilihan sa loob. Pero, hindi na ako pumasok. Kasi bawal daw may food. Bumili ako ng dirty ice cream at saka sugar cane na juice. So, tambay na lang ako sa labas. Okay lang, wala naman akong bibilin. Tapos after, pupunta sana kami sa Notre Dame Cathedral, kaso sarado, ginagawa. After namin mag-ikot-ikot, naghanap kami ng egg coffee. Na-search namin na masarap daw yung egg coffee dyan sa Okiyo Cafe. Sobrang hole in the wall kasi ang liit lang ng pasukan niya sa loob. Tapos, aakyat ka sa spiral na staircase. Di mo sure kung anong mangyayari. Pero ang sarap ng egg coffee nila. Parang custard yung taas. Wala kang lansang malalasahan.
After namin mag-coffee, medyo paggabi na yan, I think mga 6 na, nagpunta kami sa Bentran Market. Dito ka makakabili ng mga pasalubong, pero ingat lang kasi madaming mga overpricing. Yung una kong store na napuntahan, ang sabi niya yung t-shirt is worth 250,000 dong. Pinoy tayo, marunong tayong tumawad. So, kunwari, umalis ako doon sa store, tas habol-habol ako ng tindera hanggang sa bumaba na 280,000 dong. Pero umalis pa rin ako, nag-try ako mag-canvas sa iba. Kasi yung iba ko na canvasan, 400,000 dong daw yung isang shirt. So, bumalik ako sa pinaka-first store, doon na lang ako bumili kasi 80,000 dong lang naman daw sa kanila. After mag-shopping, syempre nag-dinner na lang kami. Beef pho yung kinain ko. And that's the end of day 1. So, nabanggit ko kanina na naglalakad lang kami from our hotel sa mga pinuntahan namin. Pero kung ayaw mong maglakad, pwede ka namang mag-book ng hop-on hop-off tour. Mura lang siya, and you can book it via Klook, and you can use my discount code KLOOKNIKI when you book to get 5% off. Share ko lang.